Hello, magandang araw sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. This is your fair lady, Maharlika. Okay, sabi ni Ma'am Marivic Tadjama, nahuhuli sila sa kabobohan nila, ha ha ha. My Paris, first author, and si Jazz Ventura. Okay. Yun mga palangga, nagkaroon ng pagdinig dyan sa Senado kung saan huling-huli nga itong si Mel Robles na bagman ni Lisa at kasama sa sindikato nila. Okay? Mga kababayan, wala nang puwang ang gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas Maggs para magtagal sa sa kanilang inuupuan. Kung naalala po ninyo, noong January 3, okay, 2 weeks ago, nag-vlog ako, di ba, sa inyo na may patong yung ulo ko ng 10 million pesos. At ang executor niyan ay si Mel Robles. Di ba, sinabi ko sa inyo yon. Bago natin ituloy-tuloy, ito na po yung bunga ng kahayupan ng gobyernong ito. So, ang nag-share sa atin yan ay yung puting ahas. Kung naalala po ninyo, ang sinabi ko sa inyo na nag-usap, bago pumunta si Mel Robles dito sa Amerika, ay merong ano sa kanya si Lisa Smugs. Dito, Christmas giveaway, which is yung Lotto Loan Better nung December 28. Ito yung video ko para lang magkalinawan tayo dito. Okay? Naalala nyo yan, pera na patong sa ulo ni Maharlika mula sa PCSO. Paparinig ko lang mga 2 minutes siguro. Okay, mga palangga. Lakihan natin. Mata ninyo at ang mga tenga ninyo, mga kababayan. Nakarating sa akin ang information, okay, na ang loan, kaya sinasabi ko sa inyo na ang loan better na 571 million ayon sa ating puting ahas. Kaya dapat sagutin ito ng mga buwakan ng ina, lalo na si Lisa, si Robles, versus magsisinungaling yan. Dapat talaga susugin itong mga hayop na to. Na nag-meeting sila sa Quark. Okay? Sa Quark, the Quark restaurant, which is napuntahan ko yon mga palangga. Okay? Kung saan favorite ni Lisa na maglasing doon. Okay? Ngayon, pumunta sila doon, mga kababayan. Dali lang, maraming mga puting ahas na messages sa atin na dumarating. Nako, maiinit na mga balita. Okay? Wow. So, nakarating sa atin ang impormasyon, mga palangga, na bago pala umalis si Robles papuntang Amerika. Nandito siya sa Amerika ngayon. Nag-shopping silang mag-asawa, mga palangga. At may mga bit-bit silang mga alipores nila na sobrang pag-shopping nila ng mga designers dahil ikaw ba naman ang loan better eh. Okay? That was January. Mga kababayan, okay, pinag-iingat ako ng aking puting ahas. Dahil narinig niya mismo, okay, narinig nila mismo, mga kababayan, na kailangan nyo malaman na yung 570 something million, 571, 570, sige, na tinamaan noong loan better na sinasabi, bago pa tinamaan, ito ay regalo ni Lisa Ahas Maggs kay Robles. Kaya naman shopping galore sila dito sa Amerika, sa kung saan saang, lugar pa. Regalo ni Lisa yung 570 million na tama sa loto, kaya ayon sa ating puting ahas, narinig nila na nag-volunteer si Mel Robles na kukuha ng multimillion, magsimula mo tayo sa 10 million para sa ulo ko. Nakita ninyo? So, narinig ng aking puting ahas mismo doon sa Cork Wine Bar sa BGC. Napuntahan ko to, nakakain ako dito palangga. Sa lugar na to. At nabanggit nga sa akin, ng mga tao doon, na doon tumatambay si Lisa para maglaklak ng alak. At doon sila
Tinuro pa sa akin yung spot kung saan Okay, nakita niyo po yan? nagpapakalasing si Pinapakita ko Lisa yung date. at nagsisingot-sikuting ng Pinapakita kung mo si ano-ano. Marla. Doon sila sa court wine bar. Dahil ito ay Okay. Patigilin muna natin yung nganga bells ko. Nakita niyo ba yan? Stream po yan ay 170,000 views, January 3, 2024. Okay, nakita niyo yung date. Yan, January 3, 2024. Okay, i-remove na natin. Hanggang doon na lang. So, ibig sabihin, mga kababayan, accurate ang mga information ng ating puting ahas na yung multi-million halaga na yon na pinanalo ng loan better ay regalo ni Lisa. Kaya dapat si Lisa i-drag din dyan sa Senado. Ngayon, mga kababayan, bakit ko sinasabi yan? Share ko muna tong babalikan natin to si Camiseta. Okay. Ayan, mamaya ko na ipaliwanag yan. Okay. So, nag-hearing doon sa Senado at isa sa mga katanungan kay Robles, kay Langka, na bagman ni Lisa at magkakasabwat yan, si Robles at si RJ Nieto at si Lisa Asmag sa lahat ng kahayupan, kabalbalan ang pagnanakaw. Kaya nga nung narinig ko doon sa hearing na yon na inamin ni Robles, ito yung kanyang boses. Kailangan sunod-sunod tayo para mas maintindihan ninyo. Okay? Ito. Itong picture na ito, very controversial ito ngayon sa social media. Edited daw ito. Yes, Your Honor. Edited. Bakit kailangan i-edit? We have to protect the identity of the winner. Meron po nagreklamo sa amin one time, we covered the face, yung damit naman po ay nakilala. So, Napakasinungaling, di ba? Okay, putulin muna natin yan. Inamin niya na edited. Ito po yung video na yan. No, not video. Ito yung picture muna. Okay, ipinantay natin dito. Okay, here's the picture. Okay, edited. Okay, inamin niya. Nakita niyo yung picture na yan. Edited. Okay? So, nagkalat na ngayon yan. For sure, alam nyo na. Nakita niyo yung damit, yung sa kaliwa po, model ito ng kamiseta. Actually, yung kamiseta sa Pilipinas, brand. Favorite brand ko yan nung ako'y nandyan sa Pilipinas. Even nung umuwi ako, meron akong biniling kamiseta na damit. Talagang pinromote pa, no? Baka tataas ang sales nila. So, nung umuwi ako, bumalik ko ng Amerika. Ayan yung picture. Di ba? Parehong-pareho. Ngayon, mga kababayan, tapusin muna natin yung boses ni Robles. nagreklamo siya, sana naman daw po, wag ipakita naman po yung damit. So, yan po ang reason niya, and I agree, it's a very poor edit. Okay. Sabi niya, kasi daw one time may nagreklamo daw na sana wag naman ipakita yung damit, di ba? Inaamin niya na poor editing daw. Okay, poor editing, di ba? Ang poor na mga editors ninyo, pero ang million yung panalo, di ba? Yung multi-million na pinanalunan nyo, tinitipid nyo yung editor ninyo. So, baka pati editor nyo ay underpayment. Okay, go. Pero the objective is to conceal the clothing na ma-identify sa kanya. So, Okay, so the objective daw is, i-conceal o pagtakpan na may identify sa kanya. Kung di ba naman, you know what, palusot ito. Malinaw pa, sa sikat ng araw na demonyo itong si Mel Robles dahil malakas ang loob niya, dahil siya ay binaback upan ng First Lady Ahas, dahil magkakasabwat sila. Kung yan ang reasoning mo na ikukonsil mo yung damit, bakit ang daming panalo niyan? O konsil natin, bumili ka ng damit dyan sa SM o kung saan man, sa boutique, di ba? Kung yun ang reasoning niya. Pero kasi dahil sinungaling, dahil demonyo, dahil magnanakaw, lumalabas sa bunganga ng isang tao kapag nagsisinungaling at kapag evil ang pagkatao niya. Tuloy. so inamin nyo, inedit to, pinalitan yung clothing. Opo. Okay, narinig nyo, pinalitan daw yung clothing. O, pakinggan nyo uli ang tanong ni Tulfo. Bakit kinakailangan palitan ng clothing? Again, part po yan ng pag-conceal kasi na-identify. Napipik ko na, nagagaral ka na again, kay part po yan ng pag-conceal. Okay. Damit, for example, kung at that day, yung mga kapitbahay po,
Uy, yun yung suot niya, ganyan. Oh, on that day, pakinggan mo, oh, on that day, kung yung mga kapitbahay niya, uy, yun ang suot niya. Obvious, tanga na lang ang maniniwala sa buwakan ng inang to. Mm. Kung nakapag-selfie siya, Mm. meron yung pong Kung nakapag-selfie siya, ano yung, yung connect, o yung, kung that day, mga kapitbahay nun, kung nakapag-selfie siya. 'Di ba? Obvious na binababoy kayo dyan sa Senado. Unless na lang pare-pareho kayong baboy. Mm. tao sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman Back up natin ng konti. That day, yung mga kapitbahay po uy, yun yung suot niya, ganyan. Or kung nakapag-selfie siya, meron yung pong nagreklamo sa amin, favorite clothes daw kasi, kaya nalaman siya. So, Oh, meron po nakapagreklamo sa amin. Favorite clothes po kasi kaya nalaman siya. Sino yung nakapagreklamo? Dapat nga pigay ng gusto to eh. Mayroon silang executive session right now. Mali, 1,600,000,000% katumbas ng pinanalo nilang loto na sinungaling ang buwakan ng inang Robles na ito. Dahil nga ulitin ko, kasabwat niya si First Lady Lisa Araneta Marcos, aka Ahas Botod. Tuloy. Honor, if there is something to apologize, it's the poor editing. But I think it has served its purpose of concealing the identity. So at least sinamin nyo. Okay. Ayan, So, marami hindi pwedeng apologize. Number 1, fake news. Number 2, binababoy, niloloko ang Pilipino. Okay? Number 1 lahat, pagnanakaw, pagkukurap. Okay? ang nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So, sorry, inamin nyo, we're not very good at editing the clothes. Pero yung Hindi sila magaling sa editing kasi hindi nila ginagastusan kasi gusto nilang kumamkam ng kumamkam. Okay, tuloy. edited. Hindi po, totoo. Ay, back up lang natin konti. Amin nyo, ayan, marami kasi mga nagtatanong, nagsabi, purang pagka-edit. I'm So, sorry, inamin nyo, edited ito. we're not very good at editing the clothes. Pero yung tao hindi edited. Hindi po, totoo po Tunay na yan. tao to. Tunay na tao po yan. Tandaan nyo yan Sabi niya ang tao hindi edited. Tunay daw na tao. Okay, mamaya babalang kasi natin. Okay. So, kaya sabi ko mamaya sa executive session, gusto ko malaman yung identity nitong taon to, pati yung nanalo sa 690 million. Actually, Make sure na lahat talaga po on record yan, kung isusumpinan niyo po, we can provide the names. No, sa executive session, pwede naman siguro yan. Am I right, Senator Coco? Can we do that? Okay, isusubpina kasi gusto pang patagalin. Gusto pang na-distrong ka rin. Okay? So right now, nag-executive session sila sa Senate. I don't know kung tapos na. Eto mga kababayan, open natin lahat ng ating mga mata. Kaya ito pinakita, ayan po yung pinagkuwaanan ng picture. Buti na lang, may mga magagaling tayo mga netizen na nahanap nila yan. Actually, may nag-send sa akin yan. So, ang sabi dyan, ito pala yung original na sinend sa akin. Okay? Ayan, tignan nyo Yung kanan, ito yung pinakalat ng PCSO. Then yung kaliwa, yung model ng kamiseta. Alright, tanggalin ko muna. Ito yung nag-send sa akin yan Okay, may nag-send. Okay, ganyan. Okay? So actually, yung sinabi pa niya, from Camisera store. So sabi ko, I think it's Camiseta. Buti na lang, alam ko yung brand na yan. Okay? Kaya ginugol ko Camiseta. Punta na ngayon tayo sa Camiseta website. Ayan po. Okay? Yan yung Camiseta website. So, ito ang kinuha niya, yung first photo. Ayan, tingnan natin. Okay. Okay. So, nakita ninyo, pati yung pag-tuck-in, di ba? Ayan po yung Camiseta. Ayan Pati yung pag-tuck-in ng damit. Okay. Tingnan natin ito. Stop sharing. Blue checkered. Pindutin ko lang uli. Iba yung website nila. Okay. Okay. Basta Camiseta yan. Gusto ko sana, ayan yung logo nila Camiseta, di ba? Ayan. Mga palangga. Kita nyo yan. So, yan yung model. WB Drina o Drina, anong pronounce yan. So, nakita nyo dyan ang galing. Then, ibalik natin to. Camiseta yan. Kahit pumunta kayo sa camiseta.com, website nila yan. So, balik natin itong pinrepair ko sa inyo. Ito. Okay? So, ang sabi ni Robles kanina, totoong tao daw. Ay, totoong tao. Paano maging totoong tao yan, palangga? Okay? So, sinong pinugutan ni Mel ng Julo para itongtong dito, ipalit dito sa magandang modelo na ito?
Nakita niyo, di ba, yung pagkaayos ng damit pare-pareho. Then, since inamin niya na, wala nang kawala, inamin niya na ito ay edited. Alright? Yan ang edited. So, hindi itong tunay na nanalo kasi yung katawan na tinataglay niya ay katawan ng model. Nakuha niyo? Ang katawan ito, inedit lang, pinadark, edited nga eh. Itong kamay na yan, baka kamay ng asawa ni Robles o ng kapatid niya, o whatsoever, baka ito mismo nakasalamin na yan, si Robles, o yung asawa niya, you'll never pinag-outfit niya yung asawa niyang shopping ng shopping dito sa Amerika, sa Europa, gamit ang pera ninyo. So definitely, fake news at pangluloko yan sa taong bayan dahil hindi totoo na totoong tao itong nanalong ito. Dahil yan po ang pinagwaan nila ng katawan na yan. Pinano lang nila, inedit lang nila yung kamay. Okay, ewan ko kung kaninong kamay ito. Okay, dinugtong-dugtong, kaya nga nahalata ng mga magagaling sa technology na ito ay edited. So definitely, mga kababayan, actually, ang kamiseta is pwedeng yung sampahan ng kaso itong mga hayop na to. Itong si Robles at ang PCSO. Okay, sampahan nyo ng kaso kasi dinistort nila yung magandang modelo ninyo. Tinanggalan nila ng ulo, ginugutan. Sino yan nakasombrero? Nakaano na yan? Diba? So mga palangga, tanggalin natin. Tanggalin yung mukha ko. So doon yung makikita na huling-huli na sinungaling, hindi lang sinungaling, demonyo. Lahat ng kahayupan na kay Robles. Dahil nga malakas ang loob niya, dahil magkasabwat sila ni First Lady Lisa Araneta Marcos, aka smuggler, ahas, demonyo, butod, lahat na. Kaya, there's no reason para magtagal ang Marcos Jr., okay, aka Kuting ng Norte, at si Lisa at 10 ng mga judge mo na magnanakaw dyan sa gobyerno, wala nang puwang sila dyan dahil the moment na niloko nila ang Pilipino. Di ba nakita ninyo, yung 10 million na ipapatong sa ulo ko para patayin nila ako, kinuha dyan sa winning ni Robles. At kung hindi magpapabayad si Tulfo, kung hindi siya kakausapin ng gobyerno, sino yung gobyerno? Si Lisa at si Marcos Jr. ay mahuhuli at dapat kung may bitay, mabibitay ang mga buwaka ng ina sa PCSO kasama si Lisa. Kung si Tulfo ay gagawin niya ang tama dahil, based doon sa hearing na yon, mukhang desidido siya. At dyan sa executive session na nagaganap, at si Coco Pimentel at lahat ng mga magiging present dyan sa executive session na yan, ito po ay lapastangan sa lahat ng Pilipino ang ginagawa nila. Definitely, fake lahat. Peke ang tao. Hindi yan ang taong yan na nanalo. Dahil yung katawan na yan ay ginawa-gawa lang nila. Kung kaya nilang pikein ang damit, pagdudugtungin, paggutay-gutayin, gugurgurin ang mga ulo ng kani-kaninong mga ulo na yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kaya din nilang gurgurin kaya nilang i-manipula ang mga winning combination. Kasi only sa pamumuno ni Robles, dahil nga malakas ang loob niya dahil kasabwat nga si Lisa, nangyayari ito sa pamumuno ni Kuting ni Marcos administration. Kung naalala ninyo, kung kayo ay nakatutok dito sa aking channel, last year, 2023, sinabi ko sa inyo na si Mel Robles ay ginamit niya si Lisa nung inarbor niya ang isang notorious na nahulihan ng mga papasabog at mga high-powered, pangpa-jom, you know what I mean? Di ba? Pangpa-distract ng sambayanan. Di ba? Nahuli yon. At ano nangyari doon, mga palangga? Inarbor ni Mel Robles. Naalala ninyo? Inarbor ni Mel Robles si Amit Chandiramani na hinuli siya. Okay, hinuli yon ng ISAP, CIDG, I think Cavite Police, then, grupo ng ating mga men in uniform, hinuli yon noong June
22 of 2023. Ano nangyari doon mga palangga? Ayan, nakita nyo? Si Amit Chandiramani. Yan yung inarbor ni Robles. At pinayagan naman ni Lisa, non-bailable yan, mga kababayan. Non-bailable yan, inulat ko yan sa inyo at kinonfirm yan ng PNP dahil tinawagan ko, actually si General Sermonia during the time. Okay? Kung totoo ba na tumawag si Robles. Okay? At not only that, may isa pa akong tinawagan, okay, na kinonfirm na si Robles ay tumawag sa PNP at sinasabi na yang si Chandiramani ay wag saktan. Bakit ganun ka-concern si Robles, si Mel Robles, dito sa kay Amit Chandiramani? Alam nyo, kailangan nating i-share ibalik sa inyo. Bakit siya ganun ka-concern? Nahulihan nga ng pampasira ng pampasira ng ating, what you call it, ng ating gobyerno. Ayan, ng ating bayan, nahulihan, unbailable. So yan ang mga ginagawa ni Robles. Kung kaya niya arborin, okay, ang notorious na yan, kaya din nila arborin ang loto at tumpak ang mga sinasabi sa atin ng ating mga informant ng ating puting ahas, mga kababayan. Gayon, ano gagawin ng mga Pilipino? Ang mga military, ang mga men in uniform na may pagmamahal pa sa bayan, kung kailangan ninyong mag-speak up day. Okay? Remember, last year, sinabi ko rin sa inyo na nung pinatawag din yan pinatawag ni Robles si Robles dyan sa PCSO dahil kino-question yung kanilang expenses na from 19 million during Duterte's time, nung sila ay pumalit, ay 340 million doon sa advertising part or sa advertisement, which is wala namang kakompetensya ang Lotto o ang PCSO. Diba? Hindi siya sumipot doon. So, maraming mga kahahayupan itong si Robles. Bawat galaw ni Robles ay may basbas ng First Lady Ahas. Kung naalala din ninyo, last year, nung inulat ko sa inyo na 2 PCSO, okay, official, na pumunta ng Germany, kasabay ng pag-stem cell, okay, 2 PCSO official. Hindi si Kuting pa yung nag-stem cell. At may bit-bit na pera. Naalala nyo? Na pera galing sa Lotto. Ngayon, mga kababayan, yan ang sinabi ko sa inyo nung last year. May mga dadala silang pera papuntang Germany. So, ulit-ulitin ko, kung seryoso ang ombudsman, which is, alam natin na hawak sila sa liig ni Lisa ngayon. Okay? Ang ombudsman, commission audit, ang immigration, which is hawak ni Boying Remulla, lahat yan. Kaya luging-lugi ang Pilipino, lubog na lubog tayo. Kung seryoso sila, na ipacheck itong mga PCSO official, si Robles na maya-maya lumalabas ng bansa, di ba? Kinuwento ko sa inyo, pupunta ng Japan, kasama si Taning, pupunta ng Europe, pupunta ng Amerika. Iniikot nila ang maya-maya, pumupunta sila every year, every month, every 2 weeks. Kung i-check lang yan ng immigration, kung gagawin ni Remulla dahil hawak niya as DOJ, buhay pa ba si Remulla? Hawak nila yan, sakop under him yung immigration. Kung sususugin ng lahat ang ginagawa ni Robles, okay, dahil sa basbas ni Lisa, hindi sapat ang isang bitay sa kanya, 10 ng kanyang pamilya na nakikinabang dito sa pera ng taong bayan. Hindi lang sa Lotto, sa mga taya ninyo, kundi, naalala nyo din, nang inulat ko sa inyo na even si Robles ay nakipagsabuatan kay June Lumagi ng BIR para gipitin ang mga Chinese businessmen, mga mayayamang negosyante, na hanapan ng butas ang kanilang mga tax, ang kanilang tax. Then kapag may nahanap ng butas, sisingilin ni Mel Robles, ayon sa ating puting ahas, at itong si June Lumagi, na asawa ni Pakangkang din na isa, si Carmela, okay, na kumakandong-kandong saan-saan, okay? You remember that vlog during last Christmas? Okay. So, ang ginagawa ng mga hinayupak na to, ini-extort or hold up ang mga negosyante na, let's say, for example, ang binigay ko dyan sa inyo na example, let's say, instead of
5 million, 5 million or 10 million ang dapat bayaran ng negosyante, ang ginagawa nila Robles, o sige, 5 million na lang o 2 million na lang. So ngayon, ang ire-report nila ay, ibibigyan pala nila ng resibo, 100, let's say for example, 2 million. 2 million ang binayad sa kanila. Ang gagawin nila, 100 million lang o 100,000 or 200,000. So sa makatuwid, 1 million minus 100,000, 900,000, tama ba? Baka nalito ako sa million. So, sa 1 million na supposedly mapupunta sa kaba ng bayan na binabayad ng negosyante, ang i-declare ni Robles ayon sa ating puting ahas at ng BIR na kasabwat niya is 100,000 lang. Yung 900,000 mapupunta sa bulsa nila. So kung 2 million, 100,000 ang ililigay nilang resibo, so yung 1.9 mapupunta sa kanila. So ganito kademonyo si Robles. Nakita ninyo? At hindi na si Robles, hindi gagalaw, tandaan nyo. Hindi gagalaw si Robles kapag walang basbas ni Lisa Araneta Ahas Mags. Kaya dapat i-drag siya diyan. Dahil nung May 9, nakasama ko tong mga hayop na to doon diyan sa Quezon City. Ay, sa Quezon City, sorry. It's not Quezon City, Mandaluyong. Di ba? Kung saan nagvo-voting, nagka-counting, secret counting, doon sa secret counting building. Remember that? At sinasabi ni Mel Robles na magaling si Lisa, ganito ganyan, ang galing. Compare kay Aimee, may mga ganun-ganun siya. Doon pa lang, alam namin nila Sasa na doon kami nila Chororot. Na itong si Robles, si Taning, silang tatlo, ay mga linta, mga dorobo, mga buwaka ng Gina, lahat ng maisip niyong kademonyuhan, pwede ninyong ibato sa kanila dahil uubusin nila ang pera ng bayan. And mind nyo, si Lisa, hindi lang PCSO ang pinagkakitaan. Iba pa. So, tsaka na muna yun. Focus tayo dito sa PCSO na ito. So, dito sa hearing na to, nakikita ninyo kung gaano kayo babuyin at lokohin ni Robles. At inamin niya na edited yung picture at sinasabi niya na hindi, na totoo daw yung katawan ng tao na nilagay nila doon, pero nakita nyo naman, hindi yan katawan niya. Ulo yan, ginurgur nila. Si kaninong ulo ang ginurgur ng PCSO para itongtong dyan? Sabi ko, ulo ba yan ng kanyang asawa? Ulo ba yan ng kanyang kapatid? Okay? Yan po ay malinaw na I don't know kung ano pa ang ginagawa ng mga taong may makakapangyarihan para buhatin itong mga ito. Kung matino si Kuting, let's say for example, matino si Kuting, mga palangga. Dapat ngayon pa lang sisibakin niya na yung hayop na yan. Pero paano niya sisibakin yan? Paano sisibakin ni Marcos Jr.? Kasabwat ng asawa niya yan. Yan ang BFF nila during campaign pa lang. Di ba? Dahil kaya nagbigay ng 30 million si Robles na donation. Okay? Donation daw. For sure, hindi naman talaga niya pera yon. Yun ang ibinigay sa kanya ng mga in-extortan nila, hindi Taning. Okay? Remember that? Yan ang report sa atin ng ating puting ahas. Ngayon, mga kababayan, nakakagalit. Gustong man nating sumabog dito. Okay? Kaya wag na kayong tumaya sa lot. Gusto man nating sumabog dito ng bonggang-bongga, mga palangga. Pero dapat, may aksyon ang mga taong may mas makapangyarihan sa atin. Sino yung makapangyarihan? Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Okay. So, kayo dyan sa Pilipinas, tayong lahat, kayo lahat dyan ay makapangyarihan na kailangan ninyong mag-speak up. Dahil ito, binura na yata ito. Sinasabi nila, at saka explanation nila dito, mga palangga, okay, from Bulacan, baka mag-anak ni RJ Nieto, o okay, may taning daw ang buhay niya, si Taning. Okay? Alam niyo naman kung anong history ni Taning, di ba? May scammer, okay. Bulacan Better claims 43M, Lotto 642 jackpot. A better from San Jose Del Monte, Bulacan has claimed her winnings. At the PCSO main office day after hitting the jackpot of the Lotto 642 drawn on December 28.
Okay? Ang sinasabi dito yung 43 million. Okay? Which carried price of 43 million. So, iba pa yung 570 million na inulat sa atin. So, ngayon, eto lang yan. Ang unang explanation dito ng PCSO, no, hindi pa narinig doon sa, hindi pa siya naimbita sa hearing, ito daw ay, kasi may mga may nag-scrutinize dito sa picture na to, dahil nga may even itong date, okay? Ang sinasabi kasi kakaklaim lang, di ba, 2 days ago. Teka, pakita lang natin. Okay. Screenshot natin ito. Okay. May mga nag-send kasi sa akin. Sabi ganon, ayan, yung 2023, okay, 2023 dyan na date sa katabi nung babae, may nag-send sa akin. Sabi ng mga netizen, sabi ng mga palangga, kung kahapon lang yan, kasi yung article nila is, kailan to? Ang article ng 1 day ago ng Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Kung kahapon lang ito, bakit daw ang kalendaryo is 2023? Okay? Kaya sila nagpaliwanag na ang, eto, tignan natin. The 47-year-old housewife bagged the jackpot after correctly guessing the winning numbers. Okay? Taken from her family's birth date, the lucky winner shared that she placed the bet since the number 28. Okay, hindi yan ang binahanap ko. Yung tungkol sa pag-claim niya ng pera. Kailan ba yun? Basta ang sinasabi dito ng PCSO, kinlaim daw yan ng loan better na yan the next day. Diba? So kung the next day, December 28, nanalo, then December 29. So ang question natin uli, which is obviously na sinungaling na nga sila, pero for the heck, para magkailinuan tayo, kung December 29, kinlaim nitong peking, ng winner na ito, the peking winner, di ba dapat December 29? Kung 29 yung nakinlaim, dapat on that day ay pinost ang picture. Pero bakit kahapon lang o 1 day ago ang picture? Okay? So, obviously, mga kababayan, malinaw pa nga sa sikat ng araw na binababoy tayo ni Lisa at ni Robles. At yung executive session na yan, dapat nga hindi na executive session na yan eh. Dapat iparinig nyo sa taong bayan. Kasi during that executive session, meron pang pwedeng mabayaran dyan. Pwede pang si Mel Robles magsabi, baka naman, wag na akong susugin, senators, okay? Bibigyan ko na lang kayo tig 50, 600 ba yun million? O bibigyan ko kayo tig 200, o kaya, para hindi yun na ako, pwedeng 200 million, 300 million. Every week, every other day, merong nananalo sa loto. So, sino to? Hindi lang itong, kasi doon sa ni Tulfo, ang gusto ng malaman sa executive session, kung itong babaeng, ito yung edited photo. So, hindi lang yan. Dapat yung 433 ng 2022, doon umpisahan ni Tulfo and the rest of the senators. At yung mga nananalo every other day o every week, dapat yun ang susugin, di ba? Paulit-ulit kung sinasabi sa inyo. Alright? Okay. Paulit-ulit natin sinasabi sa inyo, mga kababayan, na kung matinulang ang gobyernong ito, napakadaling hulihin. Kung yan ba ay yung cheque na yan, na i-deposit ba dito sa na yan? Sa bangko ng loan better na yan? Sino ba itong taong to? Mayroong bank secrecy law. But I believe, kung kailangang i-waive ito, o gamitin I don't know kung ano lang ang batas ang dapat gamitin siyan. Sa kapakanan ng taong bayan na malaman kung totoong tao ba talaga yung mga nanalo, which is ngayong araw na ito, napatunayan natin na walang nananalong tao. Dahil ang pinipresent sa atin, mga palangga, ay edited at kinuha lang ng mga model sa katulad ng kamiseta clothing na yan. Okay? At yan po, sa kapapasok lang ninyo, tanggalin muna natin ito. Okay, ito ba yun? Ayan po ang website ng kamiseta. You see yourself. Go to the website later on. Okay, dyan nila kinuha. So definitely, lahat ng pinupost ng PCSO, simula nang pumasok si Robles, ay dapat tignan. Baka yung unang panalo pa lang. Okay, kung meron lang talaga tayong, kunyari, tayo ay may
Well, I think hindi tayo, dapat kung matino ang government, sila dapat ang magbe-verify niyan, ang magche-check kung totoo yung mga pinopost ng PCSO. Pero how can they verify? Halos lahat ng mga tao sa gobyerno kasabwat ni Lisa. Kaya nga, good thing na mayroong netizens tayong lahat. That's the power of social media, especially yung magaling sa technical na magche-check na kung edited or not. Napakagaling ninyo. Kaya eto yung power natin, power ng taong bayan. Kasi kahit anong sigaw natin, kung kasabwat ni Lisa ang taga-ombudsman, kasabwat ni Lisa ang taga-COA, magkakasabwat sila mga putang ina nilang lahat. Sino ang kakampi ng bayan? Okay? Di ang fair lady nyo. Pero anong power ko? Wala naman tayong political power. Ang power lang natin, yung nga bells ko para i-share sa inyo. So if I were you, mga kababayan, wag na kayong tumaya ng loto. Remember, sinabi ko sa inyo na wag yung mga OFW, di ba? Tina-target ni Robles yan at ni Lisa para right on your fingertips, tataya kayo. Yung online betting, yung recently, kaano lang nila, yung kaka-release lang nila nung, yung nag-dry run sila, nag-test run sila nung December. At isa dun sa pinag-usapan na hindi sila, kung tama ang pagkakaintindi ko, na supposedly ay hindi sila nagtitest kasi ang test run na yun kasi hindi approved ng GOCC. Kumbaga meron na supposedly permit o not GOCC, ng Office of the President. Okay? Hindi na aprobahan ni Kuting, hindi sila nangingin ng permiso to start that test run na yan. So, 'di ba inulat natin yan sa inyo na ang intention nila ay talagang gatasan ang lahat ng mga OFW at kukunin yung mga information ninyo at gagamitin sa mga kabalbalan nila sa election. And mga kababayan, 'di ba? Sinabi ko na how come na they offered 500 million ba? I think total of 1 billion ang in-offer nila. So 500 million ang unang offer nila dyan sa loto na yan, online, okay? Yung online na yan, noong December. Okay? Ngayon, mga palangga. Dali lang. Tingnan ko lang kung magkano. Tama ba yung ano ko? Okay. 'Di ba? Ilang magkano? Ilang 500 million ba 'yon? Okay. Yeah, ito yung hawak mo, ipanalo mo. Okay? Ito yung mga pautot ni Robles. Hawak mo, ipanalo mo. So definitely, sinabi ko sa inyo na scam yun. Okay? Yung trial nila, talagang OFW ang target. Sabi ko nga, paano mo sasabihin na yung mapapanalunan mo ay exact amount? Let's say 1 billion. Okay? Di ba yung sinasabi nila, 500 million pala, 500 million. Ngayon, sinabi ko nga sa inyo, paano mo ma-sure sa mga mananaya, bigla mong sasabihin na, mananalo kayo ng 500 million dito sa bago nating pakulo na online betting na ito, online lotto na ito, 500 million. Paano mo i-sure na 500 million ang ibibigay mo? What if walang tumaya ng total of 500 million? Saan mo kukunin yung 500 million, Robles? O what if naman ang tumaya 10 million? O di lugi na naman yung mga mananaya. Ito, for the sake of this argument. Ngayon, and the fact na yung total ng taya ng loto ay hindi naman yun lahat ibibigay sa mananalo. 'Di ba? Sa mga logistics. And what? Ano ba ang intensyon? Kaya nga pinangalan diyan is Philippine Charity Sweepstakes. 'Di ba? Bakit 'yan? Kasi ang part of it ay mapupunta sa charity. Ano ba mga charity na ginagawa ngayon ni Robles ng kanyang loto? Wala. 'Di ba? Wala. Ano ang binibigyan nila ng mga charity na 'yan, mga palangga? Puro what? Ang ginagawa ni Robles, imbis na magtutok sa mga charity institution, nagbabiyahe siya all over the world. Para what? Ayon sa ating puting ahas, magbitbit na mga bag dahil yun ang utos ni Lisa para i-deposito sa kanilang mga offshore accounts. Yan po ay ayon sa ating puting ahas. And also, maghunting sa akin para gurgurin si Maharlika at pinatungan ng 10 million ang ulo ko para tumigil na ako sa kadadaldal. Alam mo,
Tingnan natin dito sa archives ng Philippine Charity Sweepstakes. Okay? Sa history pala ng charity sweepstakes, mga palangga, ewan ko, siguro yung iba alam nyo na sa inyo. Sabi dito, nag-start pala ito ang loto noong 1833 pa. Okay? At actually, isa sa mga unang nanalo nung mga panahon, noong 1892, ay si Dr. Rizal. Okay? Nanalo si Dr. Rizal ng 6,200 pesos. 6,200 nung 1892. Even while on exile. At itong winning money pala ni Rizal ay i-donate niya sa mga educational project. Okay? So hanggang sa nagkaroon ng revolusyon, di ba? Okay? Then, noong 1930, mga palangga, okay, nagkaroon ng revolusyon, di natigil, so nirevive nila noong 1930s. Okay? Then, noong 1932, yung pinakaunang sweepstakes draw na ginanap o ginawa ng gobyerno, kasi kailangan nila ng funds Kailangan mag-raise ng funds ng gobyerno noong 1932 para suportahan ang mga Filipino youth through what? Yung Philippine Amateur Athletic Federation during that time. Yun yung benepisyaro niyang PCSO ng loto na yan. So that was 1932. Kaya ko binabanggit to sa inyo kasi ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes, ang intention yan ay para magkaroon ng fund para dito sa mga institusyon, mga charitable institution, they are charitable institution na magbibigay ng help dito, like sa binanggit ko kanina, yung Young Youth Federation. Then nakalagay dito sa mga Philippine Anti-Tuberculosis Society. This was history during that time. Okay? At ang iba-iba pang mga institusyon ng ating lipunan na kailangan tulungan ng PCSO. Kaya ipinanganak ang loto. And it's the same thing in America. Ganun din ang konsepto. Kasi dito lang naman yan kinuha Diyan na naman, copycat lang naman lagi. Okay? Laging copycat ang mga taong nasa gobyerno. Tapos, pero maganda mag-copycat kung ang intention mo ay para sa tama. Pero, copycat na nga, pero ang intention para mangamkam. And only the government or the administration of Kuting and Ahas and Langka o Mel Robles ang nagpanalo in history ng buong mundo ng 432 winners sabay-sabay. At yan again, ang kailangan tutukan. You know what? Malinaw pa sa 600 million% na si Robles ay nagkasala sa taong bayan, nagnakaw, binalahura, binaboy. Dito pa lang sa pag-amin niya na edited ang taong iniharap ang damit. Pero ang totoo, yan po inedit nila ang tao dahil model ng kamiseta. Yan. So ngayon mga palangga, yung history ng loto ng ng PCSO na yan, mga palangga. Hanggang sa noong 1935 ay inaprobahan ni Manuel L. Quezon, okay, President Quezon, yung Act 4130, di ba? Kung saan, mga palangga, na-create o ipinanganak na nga yan yung the Philippine Charity Sweepstakes, mga palangga. Okay? So, okay. So, yung istorya ng PCSO, ng charity sa atin sa Pilipinas para ma-improve yung life, yung situation ng ating mga kababayan, diba? Na makakalikom, ang PCSO ay makalikom ng pondo para ilagay. Diba lagi yung pinaulit-ulit sa inyo? Nasaan yung mga tulong nyo sa mga dialysis patient? So may mga problema sa kahit anong sakit. Okay, mga kabataan, mga elderly. Wala. Supposedly, yan ang nakikita nating project ng PCSO. Ano nakikita nyo? Maya-maya may pinapanalo. Abala sila sa pagpapanalo kasi alam ni Lisa na hindi na sila magtatagal sa kanilang nakaw na pwesto with the help of Smartmatic according to Attorney Glenn Chong sa kanyang affidavit na pinorward sa COMELEC. Kaya itong administration na ito ay administration ng dorobo. Kaya sabi ko nga, whether ikaw ay putla, puti, dilawan,
Pinklawan, mag-a-agree tayong lahat dito na dapat nang tapusin si Marcos Jr. at lalo na ang kanyang asawang si Lisa Ahas Aranta Marcos at ang kanyang mga kaalipores. Number 1 dito si Robles. By the way, si Robles po ay pina-report ko yan dito sa police. Okay? Nakatimbre na pangalan yan. Dahil nga, ayon sa akin puting ahas, siya ang binigyan ni Lisa ng power to gurgurmi. Okay? Sa halagang 10 million. Nung una, billion ang offer sa akin. Bakit bumaba yata? Di ba? Oh. From anong 1.7 million isang buwan ang pinalulunan? Okay, isang buwan, 1.7 billion. So ngayon mga kababayan, itong nangyayari dito sa loto na yan at sa gobyerno ni Kuting, para tayong ang Pilipino, pinapatay kayo ng dahan-dahan. Actually, hindi dahan-dahan, biglaan. Dahil sabay-sabay. Lahat, di ba? Yung ulat ko sa inyo sa Department of Agriculture, sa Bureau of Customs, lahat. At sino dito? Bakit? Di ba? Even si Robles ay laging bit-bit ni Lisa sa kung saan na bansa sa kanilang state visit. Nalala niyo yung vlog ko nung binit-bit ni Lisa? Si Robles sa New York. Sabi ko nga sa inyo, bakit nakabitbit yan? Ano ang role ni Robles sa New York? May bolahan ba ng loto doon? May charitable ba siyang gagawin doon? Wala. Kasi ang role ni Robles sa gobyerno ni Lisa, hindi lang sa PCSO. Ayon ito sa ating mga informante, ay bagman niya, tagahakot ng pera nating lahat. Ano nga naman ang asahan mo sa Department of Justice kung mismo yan ay kasabwat ni Lisa? Ano nga naman ang aasahan mo sa ombudsman? Tahimik sila ngayon. Lahat itinalaga na. Ano gagawin natin? Pababayaan nyo na lang na ganyan? Anong ginagawa nyo? Military men in uniform. Na kayo ay makapangyarihan. Speak up day. Now na. Alam nyo, sa mga nagsasabi na, yung iba, syempre, mga DDS supporter, naantay na lang natin, para makapag 2 years si Kuting, para makapag si Inday, kung siya ang papalit, ay pwede siya magre-election. Ako tatanungin mo, no. Bakit pa natin aantayin? Kung kailangan ng buhatin ni Kuting at lahat silang mga hayop na yan, si Lisa, bakit pa antayin natin mag-re-election si Inday? This is just me. So, kung ganun ang thinking natin, mga palangga, pare-pareho lang sila. Ibig sabihin, gusto ng power tuloy-tuloy. Pababayaan nyo to pag hanggang June, ganitong ginagawa sa atin. Kung mapapalitan si Kuting ngayon, but whatever means, military intervention, o people's intervention, o whatever intervention, mga palangga, I am the happiest person in the world. Kung ano man ang magiging kapalaran ni Kuting. Dahil itong mga hayop na to, may basbas ni Kuting to. At kung wala man siyang basbas at ang kanyang asawa ang promotor, ibig sabihin si Kuting, si Marcos Jr. ay bangag. Hindi na ako makapag-antay pa dahil antayin natin maka 2 years si Inday dahil sa konstitusyon dapat maka 2 years siya para sa 2028, mag-re-election. Kung sino man ang papalit, sabi ko nga, whatever intervention, then let the people decide. Diba? Kung sino ang susunod. Well, again, meron tayong problema na naman dito sa ating COMELEC dahil yan pa yung hayop na Garcia na yan, kasabwat din ni Lisa. Lahat kasabwat nila. Bakit ko alam na kasabwat? Diba? Kaya nga kami nagsasalta ni Attorney Glenn Chong dahil ang sabi ni Lisa sa amin na i-push namin na manalo si Kuting at pinush namin yung electoral protest ni Kuting laban kay Robredo during that time. Kasi sabi ni Lisa, kapag napo si Kuting, aayusin ang election, ang botohan sa Pilipinas na magiging malinis at ilalagay niya si Glenn Chong. Pero hindi niya nilagay si Glenn Chong kasi, ang gusto ni Glenn Chong is maayos dahil, ang history ni Glenn Chong sa pakikipaglaban ng Smart Mate o sa Pandaraya ay hindi niyo matatawaran. So ngayon, nilagay niya si Garcia kasi nga operator kasabwat ni Liza
smugs. Ayon yan sa ating mga putingas. So saan kayo pupulutin? Mga palangga, ang number one na naapektuhan, actually lahat tayo eh. Lahat ng may mga pamilya, lahat ng mga Pilipino na may concern sa nangyayari sa Pilipinas. Imagine mga puki ng ina. Tingnan mo si Robles, harap-harapang nagsisinungaling. Okay? At inamin din niya mismo na i-edited yan. Sasabihin niya, totoong tao, yan. Oh, malinaw pa sa sikat ng araw. Na what? Ninakaw nila sa kamiseta. So nasa mga, ninyo mga palangga, nasa mga kamay ninyo kung paano natin sila palagbasin. Ako di ba nakita niyo, 1 taon na ako dito. Mahigit na ako 1 taon na nagsasalita, di ba? Una ako lang. Pinagtatawanan niyo pa nga ako. Di ba? Ang sinasabi ng iba dyan, hindi lang nabigyan ng posisyon. At now, tignan nyo, ang mga sinabi ko sa inyo, even before, dito sa PCSO na to, isa to sa mga expose ko first quarter of the year of 2023. Pinagtatawanan ako ng iba, ayaw niyong maniwala. Akala nyo, ay, bitter lang yan, hindi nabigyan ng posisyon. Eto na. Kitang-kita na ng inyong mga mata na ini-edit, binababoy, niloloko tayo, maya-maya may nananalo. And I'm glad dumami tayo. At ano ba yung goal natin dito, mga palangga? Ano ba ang goal ko? Tama na. Tapusin na natin ang buwaka ng inang Marcos Jr. dahil hanggat nandyan si Marcos Jr. na nagpupulburon kasama ang kanyang mga classmate, katulad ni Lagdameo, na nagpupulburon din. Mismo si Abel Bacudio, sinasabi niya yan sa akin, na nagpupulburon yan, sumisingot yan si Lagdameo. At ang mga kaklase ni Kuting, habang nandiyan si Kuting, patuloy na maghihirap ang Pilipino. Doon pa lang sa mga, lalo na kayo yung mga tumataya sa loto na umaasa kayong manalo, imagine niyo minsan hindi niyo tinitipid niyo yung pera ninyo, hindi kayo kumakain. Yung iba dyan, ganun eh. Hindi kumakain ng, imbis na ibili siguro ng ulam, ay hindi, ano na lang ako, toyo na lang ako, maitlog kasi manalo ako sa loto. Maaaring ganun yung nasa isip ninyo. Baka nagbabakasali kayo manalo. Wala namang masamang magbakasakali. Kahit naman ako dito sa Amerika, nagbabakasakaling manalo. Pero dito sa Amerika, iba. Recently, yung nanalo ng 2 billion dito sa Amerika, I think ang pangalan niya is Filipino name or Edwin, I forgot the name. But anyway, sa una, pag nanalo dito, hindi ka agad nare-release yung, yung identity. Okay? Identity. But later on, like after a month, 2 months, 3 months, siguro ay nare-release na. Bumili siya ng bahay sa Altadena, sa Beverly Hills, at kung saan pa. Open talaga. Talagang may nananalo. Kaya dito tumataya ako ng bonggang-bongga. Okay? Hindi kaya si Avel ang source ng pulboronic video, sabi ni Judy Ann Barquilla. No. Hindi siya. Okay? So ngayon, mga kababayan, inaahamon ko kayong lahat. Lahat kayo, i-share ninyo ang mga nangyayari sa atin bayan. I-share ninyo yung katatapos lang na hearing na pag-amin na harap-harapang binababoy ang kinabukasan ng inyong mga anak. I-share ninyo sa inyong mga pamilya. Kasi darating ang panahon, soon, okay, sooner, matatapos natin ang kahayupan ni Marcos Jr., lalo na yung kahayupan ni Lisa Ahas. Okay? Sabi ni Chino Mira Bueno, kamiseta should sue. Sabi ko nga kanina palangga, PCSO for violation of copyright law, publication without consent. Exactly. See? So, for sure, alam na ng kamiseta ngayon. 642 at 6D, Madam Nakataya. Okay? Dapat tanggalin na ang mga salot na yan, itim ang mangkalang puso, sabi ni Mary de la Cruz. Tagal na tinatayaan ko, dapat lumabas ang alaga ko, 26 years na, wala palya. Yan, madam, sabi ni, palangga, hindi ka na nga manana. I'm not being negative or pessimistic na. Paano ka nga mananalo kung sila ang nananalo? Sabi ko, kung kaya nilang i-edit itong mga, pagpapagurgurin yung mga ulo, kunin yung model ng kamiseta, tapos edit lang kunyari yung nagkiklaim, ibig sabihin talagang harap-harapang pambababoy. Ngayon, kung palalagpasan ito ng Senado and Congress na rin, then, I think, malungkot man sabihin, pero
Kawawa mga kawawa kayo dyan sa Pilipinas. Kawawa talaga. Kung meron lang akong power, ito ha, kung ito ay superpower talaga tong wand ko, kung ako tatanungin nyo, uubusin, itong wand na to, uutusan ko to para ubusin silang lahat. You know what I mean? Para ilubog sila lahat sa Kumunoy. Okay? 'Di ba sabi ko nga, dapat magpagawa ng bangin dyan sa Malacanang na bawat magnakaw, i-shot sila lahat. Kawawa Pilipino. Kaya kahit magngak-ngak ako dito, kung wala kayong gagawing aksyon sa Pilipinas, people from the, like men in uniform, kayo mga military, dahil kayo ang may kapangyarihan. By the way, si Lisa ngayon natataranta. Nagpadala na naman ng mga nagtangki sa Malacanang kasi natatakot siyang may lumusob sa kanya. Ganun siya ka-paranoid. Lisa, di ba? Natatakot siya dahil sa mga bulong-bulong na naririnig nila, okay, na may magti-take over daw sa kanila. Kahit magpadala ka, Lisa, ng tangki de guerre, tangki di whatever dyan, tangki di pulburon, kapag inadya ng Diyos at ng taong bayan na dapat ka nang ilubog sa Kumunoy, 10 kayo nila Mel Robles, kayo lahat ni Kuting, matatapos kayong lahat. At hindi na kayo magtatagal. Kaya nga sabi ko, yung mga nasa likod ni Inday, kung kayo ay mga iniisip na abutin natin ng June, then, ewan ko sa inyo. Pero kung ako tatanungin nyo, wala ng June. Ngayon na. Ngayong January na. Patatagalin nyo pa. Binababoy na bawat pamilya nyo, bawat mga anak nyo. O baka hindi kayo naaapektuhan. Kasi, may pera kayo eh. You have money. O yung mga negosyante, you have money. O yung mga military naman, you have money. Pero ganito na lang ba kayo apakan ng isang bansot, ng isang putot, butod, mutlo na si Lisa Araneta Marcos? Siya po lahat ang promotor, yung hayop na yan. Kaya nga pinatake down ang 2 page ko kasi ayaw nilang marinig yung bunganga ko. Kaya nga sila nagbabayad ang Presidential Communications ng mga trolls. Diba? Para umatake dyan ngayon. May nakikita ako dito, diba? So wala ng credibility ang PCSO. Wala ng credibility ang gobyernong ito. Dahil inamin na nila na gumamit sila ng edited pictures. No wonder si Lisa ang author nandun. Di ba yung pag na-post sila ng picture ni Lisa, tinatanggal nila yung butod ni Lisa, yung tiyan. So again, that is fake news. Bakit ka mag-edit? Pwede mo i-enhance, coloring, Pero yung babaguhin mo, i-interchange mo, gurguran mo ng ulo yung model ng kamiseta, tapos ilalagay mo dun sa kung kaninong ulo yun. Ilipat mo yung katawan niya, gaganon mo. Sinapchap mo yung katawan nun ng model. Kaya dapat talagang kasuhan ng kamiseta ang ginawa nitong PCSO na ito. At si Mel Robles. At kung talagang, sabi ko nga, kung matino si Marcos Jr., let's say matino siya. The moment na marinig niya ang ginawa ni Robles, dapat tinanggal na siya. Tanggalin na si Robles. Pero again, mga palangga, hanggat si Kuting at si Lisa nagpapatakbo, kahit palitan ng pangalan na Robles, kahit anong De La Cruz, Reyes, Torres, whatever, ganun pa rin ang magiging sistema niyan. Ang dapat palitan, ang punot dulo ng pambabalahura, pambababoy, lahat na. Mga buwaka ng ginina, mga jutang ginimis na si Lisa at Kuting, sila dapat ang paalisin sa Malacanang kasi once na mapaalis natin mga buwaka ng inang yan, automatic na yan, magiging dugyot silang lahat at hahabulin natin sila. Kaya kayo mga sir, mga kapangyarihan, okay? Habulin natin sila lahat. Kung sino man ang susunod, si Inday man o kung sino man dyan ang magti-take over kasi hindi natin alam. Dapat talagang i-drag natin sa kulungan kung pwede nga lang bitayin to mga to. Kaso lang wala tayong bitay. Okay? Ang lungkot, no? Ng buhay ng Pilipino. Ang lungkot-lungkot. Mel Rubber, sabi ni Palangga. Actually, gusto kung pwede nga lang magwala at sabi ko nga, gamitin natin tong wand na to sa harap-harapang pambababoy sa atin ni Robles. May papo pa. Imagine mo yung kanyang asawa dito sila, nag-shopping. Ngayon, di ba, mag-birthday pa siya sa Goldenberg Mansion. Di ba? Binakita ko sa inyo yung kanyang, ang kapal na mukha ng pukin ng inang to. Kasi nga, bakit naaalaw siya? Nire-request, di ba? Nire-request daw niya kay Lisa yan. Okay? Ayon sa ating puting ahas. Ngayon, pinagbigyan siya ni Lisa.
Pero nagalit si Lisa Ahas Araneta Marcos nung maipost ko to. Tignan mo ang kapal ng mukha. Magbe-birthday pa dyan sa, yan, 20th, magpa-RSVP kayo. Again, another pagnanakaw sa pera ng bayan. Logistics. Lahat ng gastos doon. Sino na naman? Magpapa-fireworks na naman sila. Samantalang kayo, OFW, lahat kayong nasa Pilipinas, ni hindi kayo maka-afford ng pang-ospital. You know that already. Kaluluoy talaga. So you have to do something. So sa mga taong may pagmamahal pa, sa mga taong pwedeng ilubog si Kuting sa dapat niyang kalubugan. Dahil unang-una, pagiging pulboronic niya, nilang lahat, you have to act now. Huwag niyo nang antayin na ako ang lilipol sa pamamagitan ng magic wand ko. Dapat kayo. Mga palangga, gusto ko mang magmura ng bonggang-bongga, gusto kong yanigin ang buong Santa Barbara, mahuli lang ako dito. Baka patawagan ako ng 911. So you have to do something there sa Pilipinas. This is your fair lady, Maharlika. Thank you.